Pasintabi po at pasensya na po sa ating mga kababayang Iglesia ni Cristo at mga followers po natin na INC. Gusto ko pong magpahayag po ng aking pagkadismaya dito po sa surprise rally na ginawa ninyo. Tignan nyo po, nagresulta po iyan sa ganyang kaguluhan at marami pong naantala yung mga pumapasok sa trabaho o papasok sa trabaho at eskwelahan na stuck po sa traffic. Ang dami pong naabala diyan sa surprise rally na ginawa nyo. At ang dinig ko pa po ay wala pong permit. So pasintabi na po sa mga kababayan nating INC. Nakakadismaya po ang ginawa ninyo. In my opinion, yan po ay isang uri ng economic sabotage. Pasensya na po pero yan po yung tingin ko diyan. Kayo po ay nagrarally para lamang ipagtanggol sa Marcoleta. Huwag na po tayong maglokohan. Ito po yung aking nakikita dyan at marami pong nakakakita na yung rallying yan ay ginawa para kay Marcoleta, para ipagtanggol sa Marcoleta. Dahil nag-announce po si Ombudsman Boying Remulla, nakakasuhan na po sa Sandigang Bayan si Marcoleta at anytime soon, lalabas na po ang warrant of arrest at wala pong piyansa yan. Makukulong po siya habang nililitis at tatagal po yan ng taon. So in my opinion, at hindi lamang po ako nagsasabi nito, marami pong nagsasabi na yung pong rallying yan ay para po kay Marcoleta, to protect Marcoleta. Ang dami pong naabala dahil lamang sa pag-protekta nyo at pagdepensa sa isang tao na umamin po na tumanggap ng mahigit 50 million or 75 million if I'm not mistaken. Umamin si Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa mga pribadong individual nung time na politiko siya. Pinagbabawal po ng batas yan. Gifts, donation, bawal pong tumanggap niyan ang mga politiko. Kasalanan niya kasi yan po yung palusot niya nung nagkaroon siya ng reklamo na election violation dahil hindi po niya diniklara ang perang iyan sa kanyang sose. Wala po siyang diniklarang campaign donation, kaya na-question siya ng COMELEC. Ngayon, bilang palusot, sabi niya tinanggap niya yung pera nung hindi pa siya formal na kandidato at hindi pa campaign season. Tinanggap niyo ng COMELEC. Tama naman. Okay, pagbibigyan ka namin, lusot ka. Nakalusot siya sa COMELEC disqualification. Kaya nga po, senador pa rin siya up to now eh. Pero dahil politiko ka nung tinanggap mo yung perang iyon at mahigit 50 million yan, yan po ay pinagbabawal sa batas. Nagkaroon ka ng violation sa plunder law in my opinion. At opinion po ito ng ombudsman. Kaya nga po sila magsasampa ng kaso sa Sandigang Bayan. Kaya po sila magsasampa ng kaso sa Sandigang Bayan ng plunder and if I'm not mistaken, bribery. Dahil bawal yung ginawa ng Marcoleta. Nakalusot nga po siya sa COMELEC, hindi naman po siya lusot sa Sandigang Bayan dahil plunder po, considered plunder yung ginawa niya. So, yan ba yung sinasabi niyo na magaling na abogado? Na nag-ad hom pa siya kay Senator Rizon Tiveros, pinagmamalaki niya na siya ay abogado, may background sa law, sa batas. O, ngayon, harapin mo yan. At hindi uubra yung pagrarally ng religious group nyo. Walang religious group ang above the law. Gusto niyo ipagtanggol sa Marcoleta, sa tingin niyo may binabaluktot na batas, kayo nga hindi kayo nag-request ng permit. Biglaan, surprise, ang daming naabala. Ang daming na-stuck sa traffic. In my opinion, economic sabotage yan. Sorry po sa mga taga-Iglesia ni Cristo, no? Kayo ay pinipresent nyo ang mga sarili nyo na galit sa korupsyon. Na kayo ay ayaw sa mga korap. Pero tignan nyo naman yung mga pinagtatanggol nyo. Yung mga pinoprotektahan nyong politicians, yung mga ini-endorse nyo. May mga issue ng katiwalian. Tapos, magpe-pretend kayo na galit kayo sa korupsyon? Talaga ba? Tignan niyo yung mga pinagtatanggol nyo. Ayaw nyo nga matuloy ang impeachment eh. If I'm not mistaken, di ba nagparally sila dahil ayaw nila ng impeachment? Tama ba yun? Ayaw nyo ng accountability? Ayaw nyo ng pananagutan? Tapos ipepresent nyo yung sarili nyo na galit kayo sa korupsyon? Para namang nilaloko nyo mga sarili nyo. Pero yung mga Pilipinong matatalino, hindi nyo malaloko. Tingnan nyo itong ginagawa ni Secretary Dizon at saka ni Mayor Leni Robredo. And of course, ni PBBM dahil si Secretary Dizon po ay tauhan ni PBBM sa DPWH, sinisigurado ni Secretary Dizon na matatapos yung mga proyektong natenga dahil may mga nagnakaw po ng pondo ng flood control, tag-ulan na naman. Ayan, ewan ko kung gaano kabisi ang mamang yan, hindi ko na alam kung kumakain pa ba yan o natutulog, pero nakikita ko po yung pangangayayat niya dahil kitang-kita naman po natin yung pagka-busy niya, mga kababayan.
sa pag-asikaso ng iniwang gulo ni Bonoan sa tindi ng korupsyon sa DPWH. Ngayon, ayan, hindi na maganda ugaga si Secretary Dizon. Yan po ang ginagawa niya, nakakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas, sa pag-unlad ng Pilipinas. Pero yung ginagawa po ng Iglesia ni Cristo na pagrarally, nakatulong po ba yan sa ekonomiya ng Pilipinas? Para lamang ipagtanggol sa Marcoleta, ang daming naantala sa traffic, ang daming naabala ng mga negosyo, trabaho, trabahador, estudyante, empleyado, mga mangangalakal, naantala sa traffic. Gumising sila ng maaga para makapagtrabaho at para makapagnegosyo, para makabiyahe ng maaga at magawa nila ang dapat nilang magawa para makatulong sa bansa natin sa pagpapaunlad. Pero naantala sila at naabala dahil lamang sa rally ng grupo ng religious group na ito na nagtatanggol sa isang tao, sa isang politiko na may issue ng katiwalian. Tama po ba yun? Hindi po nakatulong yan sa ekonomiya ng bansa natin. Habang may Secretary Dizon, PBBM, Mayor Leni Robredo na, alam yun, ginagawa nila yung dapat nilang gawin yung tungkulin nila para makatulong kahit papano sa pagpapaunlad ng bansa natin. Meron naman din grupo na gumagawa ng bagay-bagay na hindi nakakatulong, nakakapurwisyo pa, mga kababayan. Kayo na po ang humusga dyan. Alam nyo, ito na lang masasabi ko, no? Pasintabi po. Hindi ko po layunin na i-open, no? Pero ito po ang iiwanan ko sa inyong salita. Kapag nagdeklara ang Pangulo ng martial law, good luck sa inyo. In my opinion, pwede yung maging valid reason eh. Bigla-bigla kayo nag-stage ng ganyang rally nang hindi nagpapaalam, walang permit, nakapurwisyo sa ekonomiya, nagkaroon ng gulo, tulakan ng mga polis at rallyista. In my opinion, pwedeng magkaroon ng valid reason si PBBM na magdeklara ng martial law. At kapag nangyari yon, good luck sa inyo. Yun lang mga kababayan. Salamat po sa panonood.